Good morning, good morning, good morning. Good Welcome morning po. po. Good morning. God Happy first God morning po. first morning sa lahat. God first morning po. God first morning po sa inyong lahat mga kapatid. Sila Tayo Sister po. Elma. God first morning. Good morning, Sister Vivian. Po. Good morning po sa lahat. Salamat po sa inyong pagbatian. At ngayon po ay welcome sa 22nd day ng atin pong 40 days of prayer. At ang inyo pong host ngayon ay si Pastor Dandy Yabot mula 19, 20, and 21. Ang atin pong Bible reading ngayon mga kapatid ay matatagpuan sa Hukom chapter 6 at ang magbabasa po mamaya sa atin ay si Sir Myrna Kagbay at ang atin pong makasama din sa ating message mamaya si Pastor Mark. Ang atin naman pong magbabasa ng Lest We Forget ay si Ma'am Femi Zabat. So welcome po kayong lahat mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Iningatan ang ating mga buhay, nakatulog ng mahimbing, at ngayon ay nakakondisyon ang ating mga puso at isipan para mag-focus sa atin pong mga mapapakinggan. Inanyayahan ko po ang lahat na tayo po'y manalangin. Purihin, sambahin at luwalhatiin, Ama, ang inyong banal na pangalan. Sapagat kayo ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Kayo ang tumawag sa amin mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. At ngayong umaga, Panginoong Diyos, amin pong inanyayahan ang banal na Espiritu na manahan sa aming mga puso at isipan. I-inspired kaming lahat na sa amin pong programa ngayong God First Morning, makinabang kaming lahat. Matuto kami at higit sa lahat, mapapalapit kami sa inyong anak na aming tagapagligtas. Lalo kaming lumakas sa amin pong mga kahinaan at lalo kaming tumibay sa amin pong pananampalataya. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak at this very moment na naka-join sa amin pong platform na ito at ang higit sa lahat ang amin po mga participants. Linisin niyo po kami at patawarin at muling tanggapin at samahan mula sa pasimula hanggang sa matapos ang amin pong programang ito, God First Morning, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay po, Sister Myrna Kagbay, nandiyan na po ba siya? Yes, Pastor. Thank you po ma'am sa inyo pong presence at ready na po ba kayo sa inyo pong babasahin ngayon? Time check tayo ay 4:07. Sige ma'am. Okay, so ito po, Judges 6 o mga hukom, chapter 6. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Sabi po dito, muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya sila hinayaan niyang masakop ng mga Midyanita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ang mga Midyanita kaysa sa mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midyanita, Amalek, Kita, at iba pang mga lipi galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinira ang mga pananim doon hanggang sa may Gaza. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan sa mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat pati ang mga tupa, baka at asno. Dumarating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka
tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami at sinisira ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang pagdating ng mga Israelita dahil sa paghihirap ng mga Midianita, sila'y pinadalhan ng mga propeta at pinasabi ang ganito, "Inilabas ko kayo sa Ehipto. Iniligtas ko kayo sa kanilang pang-alipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh na inyong Diyos at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos ng mga Amoreyo sa lupaing inyong tinitirhan ngayon. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin." Dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas na buhat sa angkan ni Abiezar. Si Gideon na anak ni Joas sa kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ng kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Nagpakita na siya sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki." Sumagot si Gideon, "Mawalang galang na po kung talagang kasama namin si Yahweh. Bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno kung paanong sila iniligtas ng Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita." Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang magsusuot nito sa iyo." Tumagot si Gideon, "Ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipin ni Manases. At ako naman ang pinahahawak ng pamilya namin." Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa mga tao." Sumagot si Gideon, "Kung ako po ang talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan niyo ako ng palatandaan." Kaya nga't nag-utos sa akin, huwag po muna kayong umalis at hahainan po kayo ng pagkaing handog." "Hintayin kita," sagot ni Yahweh. Umuwi nga si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa ng tinapay na walang pampaalsa mula sa 5 salop na harina. Pagkaluto, inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng malaking puno. Sinabi sa kanya ng anghel, "Ipatong mo sa malaking batong ito ang karne at tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw." Yun nga ang ginawa ni Gideon. Ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamamagitan ng tungkod. May lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. Saka pa lamang naunawaan ni Gideon na anghel nga pala ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at sinabi, "Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang inyong anghel." Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, "Huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay." At si Gideon ay nagtayo roon ng altar para kay Yahweh at tinawag niyang
si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroon pa sa Ofra ang altar sa lugar na sakop ng angkan ni Abiezar. Kinagabihan sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang turo ng iyong ama at isa pang turo na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na pinagawa ng inyong ama at putulin mo ang ribulton ni Asherah sa tabi nito. Pagkatapos magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputol-putulin mo ang ribulto ni Asherah at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang pangalawang turo ng iyong ama bilang handog sa sinusunog. Kaya't isinama ni Gideon ang 10 ng kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Gabi ng gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. Kinabukasan ng madaling araw, nakita na lamang ng mga tao na wasak na ang altar ni Baal at putol-putol na ang ribulto ni Asherah na pinanggatong at pangalawang turo na sinunog sa altar na itinayo roon. Nagtanungan sila, sino kaya ang may kagagawan nito? Nagsiyasat sila at nalaman nilang si Gideon na anak ni Joas ang may kagagawan niyon. Sinabi sa mga taong bayan kay Joas, ilabas mo rito ang anak mo at papatayin namin. Giniba niya ang altar ni Baal at pag pinagputol-putol ang ribulto ni Asherah sa tabi ng altar. Sumagot si Joas, pinaglaban ba ninyo si Baal? Ipagtatanggol ba ninyo siya? Sino mang makikipaglaban para sa kanya ay papatayin bago mag-umaga. Kung siya ay talagang Diyos, hayaan ninyong ipagtanggol ang kanyang sarili. Di ba't kanyang altar ang giniba? Mula noon, si Gideon ay tinaguri ang Jerobaal dahil sa sinabi ni Joas na hayaan ninyong ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili. Hindi ba't sa kanya naman ang altar na giniba? Ang mga Midianita, Amalekita at ang iba pang mga lipid sa silangan ay sama-samang tumawid sa ilog Jordan at nagkampo sa libis ng Jezreel. Lumukob kay Gideon ang espiritu ni Yahweh. Hinipa niya ang trumpeta bilang hudyat na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan ng angkan ni Abiezar. Nagpadala siya ng mga sugo sa buong nasasakupan ng mga lipi ni Manases, Asher, Sibulon at Neftali upang makiisa sa kanya ng mga liping ito. Nagpasya lamang na namang sumama ang mga ito kay Gideon. Sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi ninyo sa akin na ako ang gagamitin ninyo upang iligtas ang mga Israel. Dahil dito maglatag ako ng isang lana sa giikan ng trigo. Kapag nabasa ito ng hamog, kanyang ngunit tuyo ang paligid. Ako nga ang gagamitin ninyong upang iligtas ang Israel. Ganon nga ang ginawa niya. At ginawa ni Ganon nga ang ginawa. Dali. Ganon nga ang ginawa. Bumaong maaga, kinaumagahan hinigpit ang buong balat at piniga ang hamog sa balat.
na isang tasang malaking ng tubig. At sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag mag-alab ang iyong galit laban sa akin at magsalita na lamang ako ng minsan pa. Sinasamo ko sa inyo na ipasubok mo po sa akin minsan sa pamamagitan ng balat. Tuyuin mo ngayon ang balat lamang at buong lupa ang magkaroon ng hamog. At ginawang gayon ng Diyos ng gabing yaon sapagkat natuyo ang balat lamang at nagkaroon ng hamog sa buong lupa. Yun po ang Amen. chapter. At talagang tunay na kapag tayo ay nasa Panginoon, ang lahat ng mga anuman ang pagsubok na mangyayari ay hindi po tayo pababayaan. Pagka minsan nagdadalawang isip tayo, subalit ang Panginoon kapag siya ay nangako sa akin, ay tutuparin. Huwag na po tayong magdalawang isip kapag tayo ay binigyan ng tungkulin ng ating Panginoon, ay huwag po natin itong tatanggihan sapagkat ibinigay ito sa atin sapagkat alam ng Panginoon na kaya natin itong gampanan. Kaya tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon dahil tayo ay kanilang inaatasan na tayo ay manindigan sa ating mga pananampalataya. Good morning po. Amen. 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 Lahat po ba pwede magsalita ang amen? Amen. 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 Maraming salamat po, Ma'am Amen. Erna, sa inyo pong malinaw na pagbabasa at pahayag o reflection na kung saan ay ang karanasan ni Gideon ay minsan karanasan din po natin. Mga kapatid, time check po tayo is 4:20. Meron pa po tayong 2 segundo para sa karagdagan doon sa reflection. Meron po ba sa inyo na gusto po pang magsalita sa binasa po ng atin pong guro ngayong umaga sa Judges chapter 6 tungkol sa karanasan ni Gideon, mga kapatid? Anyone? Okay, kung wala na po, tayo po ay mag-proceed doon sa lest we forget ang atin pong o magbabasa ng ating devotional ay si Ma'am Jaime Zabat. At bago po yon, ay ibigay natin sa ating mga technical ang introduction video ng SD Church History. May Sir? comment pa. May comment. Okay, Pastor Mark, any reflection or comment? Go ahead. Yan nakasulat. May share. So, Jerry. Pastor Jerry, ang sabi dito ay Brother Sunny Talusan. Sunny Talusan from Pantok SD Church. Ang karanasan ni Gideon ay paalaala sa atin na ginagamit ng Diyos ang mga hindi perpekto at may pag-alinlangan upang isakatuparan ang kaniyang kalooban. At mahalaga ang pagtitiwala at pagsunod sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. God first. Morning po sa lahat. Thank you, Brother Sunny, sa inyo pong mensahe, encouragement. Yes, wala naman po talaga tayong ibang pwedeng pagkakatiwalaan at sundin, alisin ang pag-alinlangan. Okay. Now ay Sir Edmond, pwede na po tayo siguro mag-proceed doon sa ating video. Closing prayer po muna, Pastor. Okay. Ma'am Merna, pwede po ba kayo na pong manalangin? Sige po, Pastor. Thank you po, ma'am. Dakilang Ama na nasa mga langit, muli po kami
tumatawag sa inyong dakilang pangalan. Yes, Lord. Sapagkat ang inyong kabutihan ay patuloy namin nararanasan na kami ay inyong patuloy na binibigyan ng lahat ng mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya't kayo ay pinabalik namin sa inyo ang papuring ito. Sa amin pong ginagawang programa ngayong umaga, God First Morning, ay inyo po kaming gabayan na lahat ng aming mga pag-aaralan. Ito ay magbigay sa amin ng kalakasan o mag-inspired upang patuloy kami na maglingkod at gumawa sa inyong bukulan. Salamat po Panginoon sa pagbigay sa amin ng karunungan upang maunawaan namin ang bagay-bagay. Salamat sa pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. At ngayon ay ibigay natin ang patawag tayo sa... After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, welcome po ulit tayong lahat mga kapatid at tayo po ay pangungunahan sa ating devotional ni Ma'am Penny Zabat, Lest We Forget. Hello Ma'am Penny, good morning. Parang wala pa si Ma'am Penny. Diyan na po siya, Pastor. Ma'am? Nandiyan na po siya. Wala lang pong audio. Hindi ko marinig.
paano kaya natin siya matulungan para atin pong marinig. Ma'am Femina, yung setting po natin sa mic. Yes, Ma'am Femi, hindi po namin kayo maririnig. Ma'am Femi, ala po kayong boses. Ala, lagot. Sa sitwasyon na yan ay negative po, Ma'am Femi. Kasi ganito, ma-explain ko po sa inyo. Ma'am Femi, yung sa laptop niya, baka sa mic setting po yan. Naka-on yung mic niyo, hindi naman kayo nakamute dito. Pero hindi naririnig. Mapipindot niyo po ba yung sa may system tray, tabi ng volume, yung volume? Volume po, Ma'am, volume. Meron dyan, may mic dyan eh. Right click niyo po yan, tapos sound setting. Wala pa naman kasama siya. Call niyo po ako, Ma'am, sa Messenger. Padaanan natin sa Messenger yung inyo pong... Hello. Yun. Cellphone lang po. Cellphone. Yes, Ma'am. Loud and clear po. Pwede po yan, pwede po. Pwede pala yan. Yung video, okay, wala na. No, Ma'am. Pamute po yung Zoom, Ma'am. Pamute niyo po yung Zoom. Para cellphone lang kayo magsalita. Ayan. Hello. Mayroon pa rin echo. Hello. Kung napa-join yung isa niya na may sounds kasi. Nandun I'll try yan. po ulit, ma'am. Yan na. Sayang, naganda pa naman si Ma'am. Kahapon pa niya hiningi sa akin yung lecture. Ayan, okay na po. Good. Yan po. Hindi na ako naka-video po. Ay, Good sige, okay morning lang. po Okay sa na po. lahat. Para malinaw yung Thank audio. God. Oo, okay na? Yes, Ma'am. May malakas na po. Yes, Ma'am. Okay. November 19, pamagat ng ating Lest We Forget, Mission sa mga itim na Amerikano, Part 3. Sabi sa Galatia 3 verse 28, walang Hudiyo o Griego, walang alipin o malaya, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Mayroong isang malaking problema ang mission boat ni Edson White. Ito ay daan-daang milya mula sa kanyang target na audience at hindi bababa sa 20 milya mula sa anumang malaking anyong tubig. Hindi ito problema para sa malikhaing si Edson. Nilayag niya ang kanyang bangka mula sa Ilog Kalamaso patungo sa lawa ng Michigan. Tumawid ng lawa ng Michigan papuntang lugar ng Chicago. Binaybay ang Illinois gamit ang sistema ng ilog sa nag-uugnay ng lawa ng Michigan at Mississippi. Bumaba sa ilog Mississippi papuntang Vicksburg, Mississippi, sa Timog, Amerika, kung saan siya nagtayo ng kanyang pangunahing opisina. Ngunit may isang problema si Edson White, pera, dahil hindi pinagkatiwalaan ng mga leader ng Adventista, siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagtataguyod sa kanilang sarili, sa kanilang misyon. Ngunit tulad ng kanyang ama, isa sa mga talento ni Edson ay ang paglikom ng pera. Isa sa mga proyekto na ginamit niya para punduhan ang misyon ay ang paglalathala ng Gospel Primer, isang aklat na sapat na payak
na magamit sa pagtuturo sa mga hindi marunong magbasa habang ipinapahayag ang katotohanan ng Biblia sa proseso. Ang pagbibenta ng matagumpay na munting aklat na iyon ay tumulong sa pagpundo ng misyon. Mula sa Vicksburg, ang gawain ay nakarating sa mga kalapit na kanayunan. Kadalasan ay hinaharap ang pagtutol at karahasan mula sa mga puti. Sa mga unang taon ng ika-20 siglo, halos 50 na paaralan na ang naitayo ng misyon. Noong 1895, ang self-supporting na misyon na tinatag na Edson ay inorganisa bilang Southern Missionary Society. Pagkatapos noong 1901, naging kasapi ito ng bagong tatag na Southern Union Conference. Sa paglipas ng panahon, ang sektor ng paglilimbag ng organisasyon ay naging pag-aari rin ng denominasyon bilang Southern Publishing Association na may pangunahing opisina sa Nashville, Tennessee. Sa kalagitnaan ng 1890s, itinatag din ang isang training school para sa mga manggagawang itim. Binuksan ng General Conference ang Oakwood Industrial School noong 1896 sa isang plantasyon na may sukat na 360 hektarya malapit sa Huntsville, Alabama. Ang Oakwood ay agad naging sentro para sa pagsasanay ng mga leader na itim. Naging isang senior college noong 1943 at naging isang universidad noong 2007. Ang pagkakaantala ng misyon para sa mga itim ay nagbibigay ng isang napakahalagang aral. Madali lang tayong maingganyo magpunta bilang isang misyonaryo sa ibang bansa o kaya ay magpadala ng misyonaryo habang hindi natin napapansin ang ating mga kapitbahay na nasa tabi-tabi lamang. Okay, panalangin, Panginoon, tulungan mo kaming maunawaan at maiayos ang tamang pagpahalaga sa mga tao at gamitin mo kami kung saan kami naroroon ngayon upang maipakita ang iyong pagmamahal. Napakagandang basahin at hamon sa bawat isa sa atin sa umagang ito, mga kapatid, at may isa akong pagninilay sa umagang ito. Pinakita ng misyon na ito na ang gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay dapat umabot sa lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi. At pagkilos ng isang maliit na grupo na may malaking pananaw, maraming magreresulta sa makapangyarihang paglago at pagbabago. Ipinakita rin ito ang mga hamon at pagkakamali ng simbahan noong una sa pag-unawa at pagsuporta sa misyon. May pagkakapantay-pantay sa lahi. Yun po. Good morning po sa ating lahat. Diyan nagtapos ang ating Lest We Forget. Thank you, Ma'am Pemi, sa inyo pong marinaw na pagpahayag at pagbasa ng atin pong devotional ngayong umaga. So, time check po tayo is 4:38. 4:38. God bless po, Ma'am, sa inyo po at inyong family. And then, ngayon po tayo ay dadako sa ating message from Pastor Mark Sarabia. Ng ating pong topic, mga kapatid, ay the solution to the church Laodicean condition. Meron pong mensahe dito si Melvin Vilasano. Sabi po niya ay baka ang misyon at tawag ng Diyos sa atin ay hindi na sa ibang bansa, kundi na sa kapitbahay natin o kaya nasa mismong tahanan natin. Thank you, Brother Melvin, sa inyo pong reflection, message na totoo po yun. Kanya-kanya pong tayong pagkatawag ng ating Panginoon sa ating pong misyon, malayo man o malapit, ay the same. We have mission and responsibility to tell the truth to sa ating mga kapitbahay, kaibigan.
Pastor Mark, atin pong ipanalangin si Pastor Mark bago po niya basahin ang atin pong topic ngayong umaga. Tayo po ay mananalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa devotional na amin po napakinggan. Salamat na wala kayong itinatanging tao, maliit, malaki, may kakayanan o mahirap, itiman o ito ay kayumanggi. Wala po kayong itinatangi sapagkat lahat kami ay kandidato sa langit na bayan. Namatay ang inyong anak sa cross para po sa aming lahat. At nawa, ang bawat isa amin, anumang lahi, ay maging handa sa pangalawang pagparito ng inyong anak. Panginoon, tulungan niyo po si Pastor Mark sa amin pong topic ngayon upang sa ganon ay marami kaming matutunan at mapulot, mai-apply sa aming pamumuhay araw-araw sa amin pong 40 days of prayer ngayong umaga sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Yes. God first morning sa ating lahat. Ayan. Ang ating pong this morning ay the solution to the church Laodicean condition. Ang Laodicean po ay pinakahuling church at ito po ay sa ating kapanahunan ngayon. Ano po ba ang kondisyon ng Laodicean church? Sabi po ng Revelation o Apocalypse 3:14 at sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paggalang ng Diyos. Alam ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Ang gusto sana ng Panginoon ay maging mainit tayo sa pananampalataya o kaya naman malamig sa kasalanan. Kasi kaya niyang solusyonan kahit ikaw ay makasalanan, kaya kanyang baguhin, ahunin mula sa pagiging makasalanan. Subalit dahil maligamgam ang kondisyon ng Laodicea, kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. So walang magawa ang Panginoon kundi isuka ang malahininga. Kaya ang kondisyon po ng Laodicean ay sapagkat sinabi mo ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo na lamang ikaw ay aba, abag-abag, maralita, bulag at hubad. So ang sinabi po ang kondisyon po ng Laodicean church ay self-righteousness. Yung ang tingin niya sa kanyang sarili ay mayaman siya dahil sa katotohanan, mayaman siya dahil siya ay unique, mayaman siya dahil sa kanya ang pabor ng Panginoon, subalit nakalimutan niya na yung kondisyon na yon ay hindi dapat mas mataas ang kanyang tingin kaysa sa ibang tao. So ang kalagayan po ng Laodicean church ay mas banal kaysa sa iba. At saka self-righteousness, sariling katwiran. Ano po? Kaya baka mamaya ay ito po ang ating nagiging tingin sa ating sarili. No, tayo ay mas banal sa iba, kaya ayaw nating makihalubilo, kaya tayo ay masyado ng kumpiyansa sa ating sarili. Pero ito pala ay nangangailangan tayo ng tunay na
kondisyon na katanggapin natin ang ating kalagayan, ang ating kondisyon. Kaya ang tanong ay a very important question for the church today is how can we be changed from non-therapeutic to therapeutic? So, ang Diyos ay may tanging isang solusyon. Kasi non-therapeutic ang ating kalagayan. Subalit ang Diyos ay merong isang tanging solusyon na pwedeng tayo'y matulungan sa ating pagiging mayaman ang tingin sa ating sarili. Ang tingin natin ay hindi tayo nangangailangan. At minsan mga kapatid, dinidiscuss pa rin ito sa matagal ng panahon. Tayo ba'y maliligtas sa pagsunod sa utos ng Diyos? Minsan ay meron pa rin ginagawa pa rin dahilan yung mga nagawa natin. Yung ating mga pagsisikap at mga sakripisyo ay minsan nagiging nakikredit sa ating kaligtasan yun. Kaya minsan nagsiship tayo sa pag gumawa tayo sa bagay na ito ay tila baga parang ambag natin yon sa ating kaligtasan. So hindi po pala yun mga kapatid, wala tayong pwedeng may ambag sa kaligtasan kasi matagal na tayo iniligtas ng Panginoon. Kaya ang solusyon, sabi dito, God's message to the Laodicean gives us the answer. Jesus says, He is standing at the door. So ang sagot po ay nasa verse 20. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo. So, ang ating Diyos ay patuloy na tutuktok at gusto niya na pagbuksan natin. Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang paanyaya. Ang kanyang paanyaya na tayo ay papasukin natin siya at makasalo natin siya. Dahil pag hindi natin siya pinagbuksan, tunay na tayo mananatili sa kalagayan na tingin natin sa ating sarili tayo ay mayaman. Tingin natin sa ating sarili tayo ay mas banal kaysa iba. Pero ang totoo ay gusto ng Diyos na makasalo tayo at magkaroon tayo ng tunay na kondisyon na tanging ang Diyos yung magbibigay sa atin ng tanging paraan kung maiahon tayo sa pagiging Laodicean Church. At sabi dito, how do we let Him? Through the baptism of the Holy Spirit. So tanging sa bautismo lamang ng banal na Espiritu, doon po mababago ang tayong mga Laodicean Church o tayong mga nasa kondisyon ng Laodicea, ay doon lamang tayo mababago. Dahil sa John 14:16 to 18, maliwanag po na ang sabi ng ating mahal na Panginoon, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw upang makasama ninyo magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi ninyo nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nanatiling kasama ninyo at siya'y papa sa inyo. So, yun po ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Hindi ko kayo iwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Kaya yung baptism of the Holy Spirit, yun yung tanging paraan para maahon tayo sa pagiging Laodicean Church o sa kondisyon ng isang Laodicea. In these verses, Jesus tells the disciples that He would come to them when the Holy Spirit was available to live in them. This took place on the day of Pentecost.
It is through the baptism of the Holy Spirit that Jesus lives in the believer. And he that keep his commandments dwell in him, and he in him. And hereby we know that he abide in us by the Spirit which he hath given us. So, kung paanong ang mga alagad noon ay natanggap nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ayun din ang kailangan natin ngayon upang tayo po ay magkaroon ng tunay na pagpapasakop sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magmataas sa anumang ating nagawa o ating mga sakripisyong ginawa, ay hindi ho natin yon pwedeng ibilang para tayo ay kalugdan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay magsumamo tayo sa Kanya. Aminin natin na tayo makasalanan, tayo ay mahina, at isa lang ang ating pakiusap. Tayo'y punuin niya ng kapuspusan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi minsan, kapag ang tingin na natin sa ating sarili ay mas banal na tayo kaysa sa iba, ay hindi na ho tayo magkakaroon ng pagpapakumbaba. At hindi na rin natin aabutin ang iba. Kaya nga, what will be the baptism of the Holy Spirit do for a lukewarm Christian? The infilling of God's Spirit will bring revival to the recipient, and revival is the only answer to Laodicea's problem. So tanging ang revival lang po, only by revival will the church become therapeutic to this world. Only by revival will the church come to spiritual conditions such that God can use her in a mighty way as a means of delivering men and women from the powers of darkness. That is why in the book of Selected Messages book, nasabi po dito, book 1, page 121, a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Ito daw po ang pinakapangunahin na dapat po nating isagawa sa loob ng tahanan, sa loob ng iglesia, ang magkaroon tayo ng tunay na revival, a revival of true godliness among us. So, kapag tayo ay nagkaroon ng sama-samang taimtim na panalangin, sabi dito, the baptism of the Holy Spirit as on the day of Pentecost will lead to a revival of true religion and to the performance of many wonderful works. Kaya, ang baptism of the Holy Spirit ang siyang tunay na magdadala ng revival sa ating buhay, sa ating tahanan, at gayon din sa loob ng iglesia. The baptism of the Holy Spirit gives the Laodicean Christian the power needed to be revived spiritually, and also the power for witnessing. Jesus certainly knew the importance of what would happen when the Holy Spirit would be poured out in early rain power on the day of Pentecost. Speaking of this, he said, I have come to bring fire on the earth, and how I wish were it already kindled. What fire was Jesus speaking of? The fire of the Holy Spirit. So, talagang gusto ng Panginoon na tayo'y lumiwanag, malaman ng mga tao na sa ating kalagitnaan ay nananahan ang ating mahal na Panginoon. Nananahan ang kanyang presensya, nananahan ang banal na Espiritu, dahil yun ang tanging paraan para makilala ng mga taong tayo ay kanyang mga anak. Dahil pwede tayong maging unique sa ating pananamit, sa ating pananalita. Subalit, ang mahalaga ay maramdaman ng mga tao na
nasa atin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya yan po'y isang napakagandang panawagan sa atin na unahin po natin ang revival sa loob ng ating tahanan, revival of true godliness. Kaya ito po'y hindi tsambahan na mangyayari. Ito po ay talagang dapat magdesisyon po tayo na ito po'y mangyari dahil ang gusto ng ating Panginoon ay hanapin natin siya ng ating buong puso at magtalaga na siya ang magbibigay ng kapangyarihan para po ang kahinaan natin ay ating malampasan sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sabi dito, how does Laodicean Christian receive the baptism of the Holy Spirit and experience revival? The same way believers always have the believers always have by prayerfully claiming God's promise. The baptism of the Holy Spirit was received by the early church in the day of Pentecost as a result of their unitedly praying for 10 days, claiming Christ's promise. So wala na silang ibang hinihingi, wala na silang ibang nire-request sa loob ng 10 araw. Sila po ay tanging ang pangako ng Panginoon, ang Banal na Espiritu ay tanggapin nila. So, wala nang anumang alitan sa kanila, wala nang anumang pag-iisip ng masama sa kanila, wala nang anupang mga ibang hangad sila, kundi ang tanggapin nila ang kapuspusan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nagkaisa po sila sa panalangin. Kaya panawagan po sa atin mga kapatid ay magkaisa tayo bilang mga mananampalataya na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Huwag muna kayong umalis. Hintayin niyo muna ang pangako ng Panginoon. Huwag muna kayong humayo maliban na tanggapin ninyo ang pangako ng aking Ama. Kaya yun po yung malinaw na instruction ng ating mahal na Panginoon. Huwag muna kayong umalis, bagkus hintayin ninyo ang pangako. Kaya sa ating pong mga pangangaral, ay bago ho talaga tayo mangaral, see to it na nagkaroon sa atin ng revival sa ating kalagitnaan at hinanap natin at nagsusumamo tayo na tanggapin natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At pagkatapos po nun, for John truly baptized with water, but you shall baptize with the Holy Ghost not many days here. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. These all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary the mother of Jesus and with his brethren. So, nangyari po yun. Wala silang ibang ginawa kundi ang maghintay, manalangin, magkaisa at magkaroon lamang ng isang direksyon kung na sila ay makatanggap ng pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po isang panawagan sa atin na kapag tayo ay tunay na magsusumamo sa Panginoon, umiiyak tayo sa panalangin sa ating mga care group sa loob ng church bago pa magkaroon ng midweek ng vesper ay nagsusumamo na tayo na tamtan natin o tanggapin na natin ang huling ulan, ang Banal na Espiritu. Ay gustong ipagkaloob ito ng Panginoon sa mga taong uhaw na uhaw. Laging hinihiling ito. At the more na hinihiling po natin ang
pagbuhos ng huling ulan, ay the more nakikita natin kung gaano natin ito kailangan. Minsan, bakit kailangan pang ulit-ulitin nating hilingin? Kasi kapag the more na hinihingi natin, the more na nakita natin kung gaano ito kailangan. Kaya ang Diyos ay gusto niya na talagang mauhaw tayo, na tila baga tayo ay talagang nangangailangan nito. At gusto niyang magkaroon tayo ng ganung desire. Mawala na yung mga worldly desire natin. Mawala na yung selfishness natin. Mawala na yung iba pang ambisyon natin. Kundi ang tanging iniisip lang natin ay tanggapin na natin ang kapuspusan ng huling ulan na pinangako ng Diyos. Dahil darating ang krisis, darating ang mga kalamidad, pero hindi tayo matatakot dahil natanggap na natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu na hindi na tayo maagaw pa ng kaaway dahil isa lang ang ating naging direksyon, ang tayo'y magkaroon ng tunay na kabanalan at binago ng Diyos, babaguhin ng Diyos ang ating mga adikain, ang ating mga desire, at ang tanging desire lang natin, dumating ka nawa, Panginoon. At mangyayari lamang yon kapag ang ating panalangin ay laging nagsusumamo at nagmamakaawa na tanggapin na natin ang kanyang pangako, ang huling ulan, dahil yun ang tanging paraan para masilyuhan na tayo ng Diyos. Yun ang tanging paraan para hindi na tayo maagaw pa ng kaaway dahil pupunuin niya na tayo ng kapuspusan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Opo, Ellen White confirmed this. A revival need to be expected only in answer to the prayer. Kaya ang revival daw po ay mangyayari sa kasagutan sa panalangin nating sama-sama. Every Christian today needs to pray the power of the prayer of David. Will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Nawa ito po yung maging desire ng ating mga puso. Kasi wala na tayong ibang dapat hangarin kundi ang magkaroon ng revival sa ating kalagitnaan. At mangyayari yun kapag ang huling ulan, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay lagi nating hinihingi na matanggap natin at maranasan natin ang kanyang pangunguna, ang kapuspusan ng kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Doon lang tayo magiging makapangyarihang kasangkapan ng ating mahal na Panginoon. Natandaan ko po yung kwento ng isang pamilya na napaka lapit sa Panginoon at ang presensya ng banal na Espiritu ay nasa kanilang buhay. Umaga, worship, tanghali, worship, gabi, worship, and they were always asking for the presence of the Holy Spirit. At nagkaroon ng matinding lindol doon sa Ukraine. Ito lindol na yun ay umabot ng 8.4. Halos lahat ng mga building ay nagbagsakan. At sa kanilang apartment na tinitirhan ay yung ilang kapitbahay nila sa halip na bumaba, tumuktok sa kanilang pintuan dahil sabi ng tatay, lumilindol. Pero sa halip na magpanik silang, sabi ng tatay, mahoy tayo, mag-worship tayo kahit lumilindol. So habang ginagawa nila yon, biglang tumutok-tok yung ilang mga kapitbahay nila. At ang sabi ay, pagbuksan niyo po kami. Tapos pinuntahan niya doon sa pinto, lumilindol. Opo, alam namin, pero alam namin ang pinakaligtas na lugar ay ang bahay ninyo. E di pinapasok. Pagkatapos, bakit mo nasabing ito yung pinakaligtas na lugar? Ang sabi ng mga kapitbahay. Kasi nararamdaman at nakikita namin
na ang presensya ng Diyos ay nasa inyo. Every day, every morning, even noontime, even in the evening, you are always worshiping. Dinadalaw nyo kami, binibigyan nyo kami ng pagkain. Pag magkakasakit kami, pinapanalangin nyo kami. And now, we really realize that God's presence is in this house. Kaya mga kapatid, ano po ang impression sa atin? Kaya bang sabihin ng mga taong nasa palibot natin, God's presence is in our family. Ang kailangan po ng ating pamilya is true revival by always asking the power of the Holy Spirit. God bless po and God first. Morning. Amen. Amen. Po, thank you. Amen. 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 So, intentional. Thank you, Pastor Mark, sa inyo pong pagpapaliwanag the solution to the church Laodicean condition. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nagtutumulin ang ating oras. Subalit ay meron tayong pagkakataon ngayon para mapag-usapan ang lahat na atin napakinggan sa breakout room na meron po tayong 30 minutes. Doon po tayo, ang ating focus ay Thanksgiving, reflections, testimony, and garden of prayer. Ang atin pong reflection doon natin gagawin sa atin pong breakout rooms ngayon. Again, thank you po very much. And we have 30 minutes to discuss or express our thanksgiving and testimony, garden of prayer. Ang atin pong katanungan mga kapatid ngayon, bago tayo dadako, ay nasend na po. Babasahin ko lang po. Number 1, ano ang tanging solusyon sa problema ng Laodicea? Pangalawa, ano ang sinasabi ni Ellen G. White na pinakamalaking pangangailangan ng iglesia? So, dito po natin pag-usapan sa ating breakout room itong dalawang katanungan sa araw na ito o sa umagang ito. And now, proceed na po tayo sa atin pong breakout room kung saan po tayo ma-assign. Sir Edmond? Pakiclick lang po mga kapatid yung join. Salamat po. Salamat, Pastor. Open na po yung mga rooms. God first morning po mga kapatid. Marami tayo dito, 30 tayo lahat sa breakout room. Nagsisiksikan dito sa atin mga kapatid. May kasama po ba ako? Good morning po, Brother Stanley. God first morning. Ayan, God first morning Brother. po. Kaya din si Brother Jim Malyari. Good morning po. Good morning po. Ayan, may kasama ako. So mag-uusap tayo, no? Mag-uusap tayo. Tatlo lang tayo, Brother Melvin. Tatlong po yan, tatlong po. Ewan ko bakit nagsiksikan sila sa iba. Hindi tayo sinamahan dito. Hindi nila alam dito yung pinakamasayang breakout room, di ba? Amen. Di ba? Anyway, tatlo man tayo ay gagawin nating mainit ang ating usapan na po. Masasolo natin yung entablado. Bago tayo magsimula, tayo muna yung manalangin sandali. Let us pray.
Mapagmahal naming Diyos, aming amang banal na nasa langit, salamat po muli sa pagkakataon na ito. Sinama mo kami sa devotional na ito, lalo na sa breakout room na ito, na kung saan ay aming pag-uusapan ng mga katanungan, na kung saan magpapalakas sa amin, magpapagising sa amin. At kami ay matututo, makita namin na iyong pagmamahal. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang ating katanungan ay, ano ang tanging solusyon yan, sa problema ng Laodicean Church? Ano? Problema kasi ito eh. Ito yung maligamgam, ano? Hindi mainit, hindi malamig. Kapag mainit, ito yung nagpapagaling. Ganito naman yung malamig. Pero pag maligamgam, no therapeutic effect. Yan. Kahapon na-discuss natin kung ano ba yung mga palatandaan o senyales na tayo ba ay ang ating iglesia ba ay maligamgam na. Ito yung dumadalo pero walang activity, walang gawa, walang apoy, no? Uy, buti na lang andyan si Brother Johnny. Naging 4 na po tayo rito. Kanina 3 po, ngayon 4 na po. So ngayon naman, ano yung solusyon? Good morning po, Brother Johnny. Dahil huli siyang dumating, siya yung una nating pasasagutin. Ano po? Ayaw nila mag-join sa atin. Sabi ko nga, dito yung pinakamasayang breakout room eh. Dapat dito sila. Pastor Jerry pala. Ay, si Pastor Jerry, bumibisita yan para minsan sa ating mga breakout room. Ano po? So yan, hindi pa ba nakauwi? Ang ating tanong, una, ano ang tanging solusyon sa problema ng Laodicea? Ayan, ano? Yung tanging solusyon, pinag-usapan natin yan. Kanina sinabi ni Pastor Mark. Ano, Brother Johnny, ikaw, anong palagay mo, na-catch up mo kanina sa lesson? Ano ba yung solusyon na binabanggit doon? Sa nakita ko, yung solusyon at napakinggan, yung tayo ay, huwag tayong, sabi nga, kailangan huwag maging mainit tayo dun sa pananampalataya at maging malamig sa kasalanan. Yun ang tumatak sa akin na dapat tayo patuloy na magtalaga. Kasi tayo namumuhay sa magulong sanlibutan, hindi tayo dapat umasa dun sa sarili nating kakayanan, kundi tayo ay fully dependent sa Holy Spirit. Kaya nga ang panalangin natin ay sa pagbuhos ng banal na Espiritu, ang bawat isa ay laging bukas. Parang parang bote yan o kaya isang lalagyan, parang baso, na kailangan tayo laging tuwid na nakatuon sa banal na Espiritu at sa ating Panginoon para pumasok lahat. Kasi minsan kailangan wala tayong laman para mapuno tayo ng banal na Espiritu. Pagka kasi nakatagilid, nakatuwad o ano pa man ang posisyon at hindi tayo nakatuon o nakatuon lang yung ating pansin sa banal na Espiritu, hindi tayo mapupuno. Kaya kailangan wala talagang laman. Wala tayong pansarili na katwiran, kundi ito'y katwiran lamang ng Panginoon. Yun lang po at happy God first morning po sa ating lahat. Amen. Yan, Holy Spirit, bautismo ng banal na Espiritu, Pero meron akong narinig kanina gusto kong i-share, Ang sabi doon ay ang tanging solusyon sa problema ng Laodicean Church ay buksan ang pinto. Yung nakita ko, buksan ang pinto. So, tama yung sinabi ni Brother Johnny, walang masama doon. Pero mangyayari yung sinabi ni Brother Johnny kung ating bubuksan yung ating pinto. May verse nga na nakasulat sa Revelation 3:20, binuksan ko pa sa Tagalog. Ito sabi, narito ako'y nakatayo sa pintuan, sabi ni Jesus, at tumutuktok. Kung sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at kasalo niya ako. So So ibig sabihin, si Jesus hindi ang kusang papasok. Siya ay kumakatok sa ating pinto. Ang kailangan natin gawin ay buksan ang pinto, mga kapatid. At yung bautismo ng Holy Spirit na sabi ni Brother Johnny, talagang papasok yan. At siyempre, sabi nga ni Brother Johnny, kailangan empty tayo.
hindi papasok si Jesus dyan sa ating puso na may lamang kasalanan. Ayaw niyang mamuhay kasama ang kasalanan. Ano? I-empty natin yan. Ano? So yan, at sa mga iba pang pumasok, welcome po. God first morning po. Yung mga huling pumasok, yan ang mga susunod na sasagot sa tanong. Si Sister Rain De Leon at si Sister si Brother Johnny, sumagot talaga siya huli kanina, di ba? Yan na pa isa. Si Ma'am Jennifer Quillo, yan ang pinakahuling pumasok. So siya yung susunod na sasagot. So ano pa yung, kung ang tanging dahilan, ang tanging solusyon ay buksan ng pinto para makapasok ang si Jesus, ano po, para makapasok, para masolusyonan yung problema ng Laodicea. Abay, kailangan natin mga kapatid ko na buksan natin ang ating mga puso. Papasok si Jesus, ano? Ang binanggit niya, hindi siya papasok kusa, ano? Talagang kailangan natin buksan ang ating pinto. Siya ay kumakatok. Palagi yan kumakatok, ano? Pero kung meron akong gusto itanong, ano sa palagay nyo yung inyong church? Nasa state na ba ng Laodicea? O maalab at mainit pa rin? Brother Johnny, palagay mo. Sa atin po, ang nakikita natin talaga sa katotohanan, nasa state talaga ng Laodicea. Kasi kung wala na tayo sa state ng Laodicea, madaling matatapos ang gawain. Yes. Pero hindi hindi ganun ka-smooth eh. Magpapanukala ka ng maganda. Meron na masasabit. Pero kung nandun na, kung wala na sa state ng pagiging Laodicea, tuloy-tuloy. Pag-usapan na lang natin yung ating matagal ng pinag-aaralan, halos 1 taon na. Mahigit na. Yes. Yung sa COP. Yes. Kung talagang wala ng Laodicean, lahat ng miyembro, lahat ng lalo ngayon mga kapatid, yung ating ipinopromote na yung every family sa builder. Yung every family. Kapag hindi pag sa puso mo ay wala na yung pagiging Laodicean, wala ka ng kagatul-gatul na sasabihin, yes, susuporta ako yan, mga kapatid. Kaya nga ako'y kinikilabutan pagka halimbawa binabanggit natin yung pagsuporta natin dyan. Kaya sabi ko kahit anong hirap ng buhay, itataguyod natin ang proyekto na kung saan ay ito yung maitalaga natin. Hindi lang yung sarili natin, buong pamilya natin itatalaga natin sa gawain ng ating Panginoon. Kaya kailangan nating mabuhusan tayo ng full ng Holy Spirit. Tama, Brother Johnny, napakahusay mo sasagot. Tama yun, kung tayo wala na sa state ng Laodicean Church, dapat matagal na tapos ang gawain. At saka binabanggitin dito mga kapatid, hindi porket Laodicean Church ay tumutukoy lang sa buong iglesia. Ang tandaan natin, bawat isang tao ay maaaring tawaging iglesia. Kung ang ating pagkatao, ating pagiging Kristiyano, pagiging isang Adventist, ay nasa state ng Laodicea, papambihira yung maligamgam. Medyo malaking seryosong usapan yun. Kaya nga sabi ni Brother Johnny kanina, kung talagang tayo tumanggap na ng bautismo ng Holy Spirit, lahat, papambihira yung COP sana tapos na, matagal na. Tsaka yung every family sa builder, sana ay lahat ay maraming tutugon. So sa madaling salita mga kapatid ko, lahat tayo ngayon kailangan natin ng revival. Yun yung sagot sa number 2 question. Sabi dito, anong sinasabi ni Ellen White na pinakamalaking pangailangan ng iglesia? Ito talaga yung pinakamalaking pangailangan ng iglesia. Yung revival, revival. So, ang revival ay nangyayari mga kapatid ko. Kapag binuksan natin yung ating puso, yung Holy Spirit talaga yung apoy, at hindi yung ating action, hindi yung ating gawa. At papasok yan sa ating mga puso mga kapatid ko. Kung una muna natin i-empty yan mga kapatid. Dahil hindi mo makikisama si Jesus habang tayo ay patuloy na nagkakasala. So kailangan natin na tanggapin siya, Tanggapin natin siya. At malalaman naman natin yan. Kapag tayo ay willing na talagang
sumuporta sa lahat ng gawain na pambihira. Siguro umaalam ang ating umuusok tayo sa pananampalataya, umuusok tayo, no, nagiging liwanag tayo sa ating iglesia, sa mga kapatiran, nagiging example tayo. So ganun, no, sa mararalaman, ako ba ay nagiging example na sa aming church? O ako pa rin yung example ng pasaway? Isa pa yung Brother John, ito pa, kung ang iglesia ay wala na sa estate ng Laodicean Church, sana wala nang late mag-start ng Sabbath School. Di ba? Dapat ay lahat nag-uumpisa na ng 8:30. Dati nga sinimula namin yan ng 8 o'clock. Nagawa naman namin. Kaya lang kailangan ipagpatuloy, no? At para naman magkaroon na ng pagbabago sa ating church. So, ang tunay na solusyon, buksan ang pinto para makapasok ang Holy Spirit. At ipanalangin. Kagaya ng ginawa ng mga alagad, hindi naman babagsak sa bawat isa sa atin ang huling ulan kung hindi natin ipapanalangin. Ano ba yung ginawa ng mga alagad? Naghintay sila, di ba? Nanalangin sila, nagkaisa sila. Patuloy silang nanalangin, kaya bumuhos ang ulan sa kanila, ang Holy Spirit. At pagkatapos noon, napuspos sila ng Holy Spirit, gumawa sila, mga kapatid. Hindi maaaring mapupuspos ka ng Holy Spirit tapos maligamgam ka pa rin. Hindi ganun, hindi ganun ang sinasabi sa atin sa lesson na ito. Tayo ay magiging puspos ng Holy Spirit, tayo ay ang ating iisip, sabi ni Pastor Mark na ang ating iisipin na lang ay puro second coming ni Jesus. Yan ang ating. So yan At teka lang, ba't mali yung oras ko? Sabi ni Pastor ay 30 minutes, di ba? So dapat meron pa tayong 15 minutes. Anyway, at sino pa po ang gusto mag-share? Si Sister Rain, si Ma'am Rain De Leon. Meron ka pong i-share. Salamat pala sa pag-share mo ng 40 days of prayer. At na may nagagamit. May ginagagamit ako para i-reviewin ko din para sa reflection, para sa breakout room. Salamat sa iyong pag-share. At sa iba pa dyan, si Pastor Alfred David. Meron po kayong, Pastor Jerry, baka meron po kayong gustong idagdag. Maraming salamat, Brother Melvin, sa pag-lead. Magandang umagang sa inyo lahat, mga kapatid. Happy God First Morning. Ito po mga katanungan ay napakaliwanag naman po na pwede natin sagutin base po doon sa ating mga narinig or mga dati na po natin ito naman na pag-aaralan na. Para sa akin po mga recollections ng mga pag-aaral tungkol dito, hinahanap po natin yung solusyon. At ang solusyon sa suliranin ay totoo po yun, na ang Panginoon Jesus ang tanging solusyon, mga kapatid. Yung karakter na meron po ang Laodicean Church ay isang palatandaan ng malapit na pong pagbabalik ng ating tagapagligtas. At ang Panginoon po ay nananabik araw-araw na ang karakter ng Laodicean Church ay mabago. Yung pong Laodicean Church ay isang pangalan na ibinigay hindi po para tayo ay maliitin, hindi para tayo ay matuyain o i-judge. Ito po ay isang name na ibinigay sa huling kapanahunan para tayo mismo ay mabigyan ng babala. Ang gamot o solusyon po dito ay sinabi na ng Panginoon, tatanggapin ninyo ang Banal na Espiritu at ako ay makakasama ninyong palagi. Yun po yung solusyon Ang solusyon po talaga ay makakasama natin si Jesus palagi. At yun naman ang pinangako niya. Ngayon, yung pong karakter na yon ay i-reproduce sa atin sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu ay hindi dumarating kung hindi natin siya hihingin. So sabi nga po ni Sister White, revival and reformation comes only by answer to prayer. Kaya ito po yung ating ginagawa ngayon sa 40 days of prayer. Ako po ay naniniwala na kung totoo na tayo po ay mayroong pusong naglolong at pusong nananabik
humihingi ng isang pinakakailangan natin sa huling kapanahunan, ang manahan sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na answers to our prayer, ay doon po mangyayari yung tunay na kagayakan sa malapit na pagpabalik ng ating tagapagligtas. At tayo po ay makikitaan ng kapangyarihang ng Holy Spirit, na tayo ay nakapagmimisyon. Ang ating puso ay napupuno ng generosity. Ang ating buhay ay umaapaw sa katuwaan na ating di mapigilan. Yung overflowing blessings na yun ay ating may share. Yung galak na nasa sa atin ay hindi mapipigilan kapag ang Banal na Espiritu ay sumaatin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, you will be my witnesses when you receive the Holy Spirit. You will be my witnesses. So the only purpose of receiving the Holy Spirit is to create in us the character of Jesus Christ, to reflect in us the character of Jesus, for us to be equipped in service and witnessing para po sa ating Panginoon. So marami po salamat, at sana po ay araw-araw ay intentionally natin na ating hingin, kauhawan ang pagbuhos ng Holy Spirit hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Salamat po. Amen. Gusto ko yung sinabi ni Pastor Jerry na hindi mapigilan ng kasiyahan sa ating puso. Yan ang isang puspos ng Holy Spirit. So salamat po. Salamat sa lahat na alam ko tayo ay na-bless sa umaga na ito. Magpapatuloy tayo sa ating panalangin. Sino po ang gustong makijoin sa akin sa panalangin, adoration and confession, at ako na bahala sa listahan natin. Meron po? Pag wala, si Pastor Jerry, asaluhin niya ulit yan. Sige po. Adoration and confession na po ako ulit. Sige po, Pastor Jerry. Let's pray po. 30 seconds silent prayer tayo, and then pag humina na yung volume, ay tayo po ay manalangin na. Play ko lang yung ating tugtog. Hinihilingan ko po sana kayo mga kapatid na bumangon at tayo lumuhod para po sa panalangin upang tayo po ganap ng magising at hingin ang kailangan natin sa loob ng langit na Banal na Espiritu. Mga kapatid, tayo po bumangon na at tayo po ay manalangin. Dakila at mahabag ang Diyos. Ikaw na siyang may akda ng buhay. Diyos na makapangyarihang gumawa ng langit at ng lupa. Ang Diyos na nagmahal sa amin ng walang hanggang pagmamahal, na ibinigay ninyo ang inyong sinisintang anak, ang 100% ninyong yaman sa langit, upang kami abutin sa aming pagiging mahirap na kalagayan. Nagkaroon kami, Panginoon, dahil nagbigay po kayo sa amin. Lahat ng mayroon kami ay sa iyo. Kaya ang lahat ng nasa amin, nasa iyo, ay amin pong ibinabalik at ibinibigay sa iyo. Gamitin mo sa iyong banal na layunin, lalo tigit sa panahong ito na malapit nang bumalik ang aming tagapagligtas. Salamat, Ama, sa iyong pagmamahal sa amin. Ginising kami ng
pagmamahal at biyaya mo at aming naranasan ang biyayang nagliligtas tulad ng realidad ng hangin na aming nalalanghap sa araw-araw. Ang biyaya mo'y realidad. Panginoon, nais po namin hingin na ang lahat ng biyayang ito'y aming kamtan upang kami ay maging daluyan ng iyong pagpapalang kaloob. Amang banal, sa pangalan ng iyong anak, ay amin pong sinusuko ang aming buhay. Puno kami at batbat ng karumihan, subalit ikaw ay saganang magpatawad. Puno kami ng mga kasalanan, subalit ikaw ay Diyos na lumilinis. Amin pong hinihingi na kung paanong ang dagat ay kalalim at nandoon ang aming mga kasalanan. Kaya niyong pawiin ang lahat. Tulad ng isang makapal na ulap, ang aming mga kasalanan ay napakakapal. Kaya niyong hawiin ang lahat upang kami bigyan ng kapayapaan. Iyong sinabi ang paanyaya, kami ay lumapit sa inyo. Gaano man kapula, kaitim ang aming mga kasalanan. Inyo itong lilinisin at papuputiin tulad ng isang balahibo ng tupa at ng niebe. Inihingi namin sa pangalan ng iyong anak, amang banal, na bihisan niyo kami ng kalinisan ng katwiran na kanyang ipinrovide sa amin, buhat pa ng lalangil ng sanglibutan. Salamat, Ama, sa katiyakan ng aming mga panalangin ay iyong dinitingin o diringgin, hindi dahil sa aming sariling kabutihan, kundi alang-alang sa ginawang katwiran na ibinihis sa amin ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po, aming Diyos, amang banal na nasa langit, sa aming panalangin, tunay na ramdam po namin ang iyong pagmamahal. Salamat po sa patuloy na pagtawag sa amin sa bawat umaga, na sa aming paggising, ikaw ang aming makasama. Narito po ang aming mga kahilingan na sa umaga na ito. Una, ang Bible and BOP students sa lahat ng aming mga local churches sa dakilang Diyos. Nawa ang Holy Spirit ang manguna sa mga BOP students, gayon din sa mga nagtuturo sa kanila. At na ang makilala kayo, kilala ang aming tagapagligtas sa kanilang buhay, ay marama rin naman nila ang kanilang pagmamahal. Dalangin din namin ang mga Adventist schools na sa aming mga nasasakupan. Patuloy na i-provide ang aming mga pangailangan. Patuloy na magamit kami sa ang eskwelahan na ito sa mga estudyante, ma-share ang iyong kabutihan para na noon sila rin naman ay maging daluyan ng mga pagpapala para sa kanilang bahay-sambayan. Dalangin din namin ang groundbreaking na gaganapin sa November 30 at gayon din ang aming programa na Every Family a Builder ay patuloy niya po itong ipaunawa sa bawat isa na ito ay aming makita ang kabutihan nito para sa aming sarili din at magbago ang aming karakter. Dalangin din namin ang sambayan ng bawat isa na narito ngayon na kasama namin nananalangin. Ang sambayan ni Pastor Jerry, ang sambayan ni Ma'am Rain De Leon, ni Pastor Alpe David, ang sambayan ni Ma'am Jen Quillo, ngayon din ni Brother Stanley Sawit, ang sambayan ni Brother Johnny Aris, kasi din ang sambayan ni Sir Jim Malyari at Sister Neneng June, ang sambayan ng bawat isa na narito ngayon. Kasama namin na nalangin sa Discipleship Ministry, sa Facebook Live at sa buong platform na ito ng Zoom na kasama namin na nalangin. Patuloy niyo po kaming samahan, o dakilang Diyos. Nais namin buksan ang aming mga puso dahil alam namin na ikaw ay kumakatok sa umaga nito. At ikaw ay aming papasukin dahil gusto namin na kami rin naman ay makaranas ng huling ulan at maging aktibo sa paghihintay, paghahanda sa nalapit ninyong pagdating. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, narito po ang aming mga evangelism na kailangan ng puspos na gabay ng Holy Spirit. Magtatagumpay ito sa tulong po ninyo at hindi lang sa aming kalakasan. Ang Sapang Palay Church, ang Bantog Kabanatuan, sa Akle,
Ganyan din sa Bantay Bayan, sa Olongapo City, sa North Bulacan 1 and 2, mga iglesia dito, at ganyan din sa Dimson, Lubao, Pampanga. Kasama na rin ang pangangaral na gagawin sa Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, sa panguna na Pastor Jerry. Dalangin din namin ang lahat ng mga newly baptized, marami dito sa aming nasasakupan, ay mga bata sa pananampalataya. Nawa o dakilang Diyos, kami silang lahat ay tulungan niyo po, samahan sa pagiging musmus sa pananampalatayang ito, sapagkat ang kaaway ay umaatake sa kanilang murang edad. Dalangin din namin ang Finding Hope Nightly Bible Series ng SSD na gaganapin sa December. Gayon din ang Marian de Vera at patuloy na kanilang pag-study sa caregiving. Dalangin din namin na pagkakaroon ng anak, ng naghihintay na anak na sina Ace at si Divine Lacaba, kasama na ipa pa naming mga kapatiran na naghihintay ng kanilang anak. Si Pastor Nelvin, si Ma'am Karin, Brother Kevin, ngayon din si Sister Cindy at iba pa. Dalangin din namin ang request na para kay Raf na kanyang board exam. Patuloy niyang bigyan siya ng karunungan na siya ay makasagot sa mga exam nito habang siya nag-review. Kayo ang kanyang unahin, no, dakilang Diyos, upang ang kanyang karunungan ay mag-umapaw at magamit niya sa kanyang mga pangailangan habang siya ay naghahanda, naghihintay sa inyong ikalawang pagbabalik. Dalangin din namin ang kasalukuyang itinatayong church sa Umpukan, San Ildefonso Church. O dakilang Diyos, alam namin na ito ay tatayo ng mabilis, tatayo ng matibay, sapagkat ikaw ang nagtayo, o dakilang Diyos, sa pamamagitan ng mga tao na ginamit po ninyo na magkaisa sa pagtutulungan sa pagtayo na ito. Dalangin din namin ang Voice of Youth diyan sa Valdez at De La Paz Church sa gaganapin sa December. O dakilang Diyos, patuloy na pag-umapawi ng bawat isa na gagawa patungo rito, at sila ay pagkalooban din ng kanilang mga pangailangan, o dakilang Diyos, sa Voice of Youth na program na ito. Dalangin din namin ang mga karamdaman na ang kagalingan sa mga may karamdaman sa aming mga nasasakupan. Dito sa aming listahan, si Ramon Rojas, si Wilma Bacani, Rolando Simapranca, si Ruel Tony Mariano, si Mary Jane Esguera, si John Emerson Talusan, si Ros Lozaro, din si Armando Alcantara, si Sister Irma Galang, si Kate Justin Cartesa, si Gabe, si Hannah, din si Sandra at si Sweet and si Aldrin. Kasama na rin namin sa panalangin na kagalingan kina Conchi Carpio, Buboy Vicente, Felix Ucheco, Mark Ian de Chavez, Cleo Prillarosa, Chari Ancheta, din si Yoli Iliktawa, Christina Aguilar, Jaime at Naring Manlungat, si Gianni Kaliwag, Marcos Espirito, Elenji de los Santos, Rocky de los Santos, Isaira Van Cruz, Felix Diaz. O dakilang Diyos, ang mga pangalan na aming nabanggit ay may mga karamdamang pampisikal na hiniling namin na magkaroon ng kagalingan, kagaya ng pagpapagaling niyo po sa amin at sa iba pa. Tinatanggap namin ang kasagutan na ito, sa alam namin na ang inyong mga pangako ay hindi napapako. At ang aming panalangin, o dakilang Diyos, hindi lamang ang may pisikal na karamdaman ng inyong pagalingin. Kami rin, meron kami espiritual na karamdaman. Kung ilan sa amin ay nagdududa, ang ilan sa amin ay nangihinayang, ang ilan sa amin ay nagmamataas, ang ilan sa amin ay nalulungkot. O dakilang Diyos, pasayahin niyo po ang aming mga puso. Hipuin niyo po kami ng inyong mapagpagaling na kamay. Turuan niyo kami kung paanong bubuksan ang aming mga puso upang ikaw ay makapasok, at nang sa ganoon sa aming pananalangin sa paghingi, pagbuhos ng huling ulan, kaming lahat ay maging handa na tumanggap dito, at kami ay maging katulad na iyong mga disipulo, handa, nag-uuminit, masayang gumagawa habang kami naghihintay sa iyong malapit na pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Thank you po. Kapatid, thank you po. Tayo ay nagsusumunod sa oras. Balik tayo sa main room, mga kapatid. Meron na tayong 11 seconds. 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Ayun na, balik na tayo. Pagkasin natin yung bottom. Bumalik na? Sige po. Sige. Pero pag naumpisa na, parang hindi mo mapapansin, ay, time na pala. Tama yan, ma'am. Kulang na sa oras eh. Brother Johnny Aris. Good morning, Brother Moises. Ayan, si Brother Johnny. Opay ngayong Maupay. Anong salita yan, maupay?
Maupay. Morning, Brother Melvin. Anong maupay yun? Anong salita yan? Hindi Bicol yun ah. Maupay, Bisaya. Samar yan. Waray. Samar naman yun. Samar ba yan? Samar. Waray po, Pastor, waray. Waray. Good morning, my brother Melvin. Good morning po, Pastor Mesa and Sister Irma. Yung narinig ko ng good morning sa akin. Good morning, Sister Irma. Hindi na good morning sa akin, hindi ko rin kayo good morning. Good morning po. Good morning po. 93 na po tayo. Time check po tayo. Time check is 93 na po tayo. 5:09 na siguro ito. 38. Okay, 110 tayo eh. Sige, Pastor Melvin. 110. Ibigay mo na. Habang naghihintay. Apo. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Amen. Amen po. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Ating siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon,
puso't isip sa Kanya ito. Ikaput, handog, talento at duno. Misyon sa gawain ng ito'y sumunod. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Napurit walhati sa Kanya Atin po ibigay kay Pastor Mark ang closing prayer. Pastor Mark. Tayo po ay manalangin. O mapagmahal po naming Ama na nasa langit. Salamat po na muling naranasan namin ang ang langit ay napakalapit sa amin dahil kinilala namin kami Aba, makasalanan at wala kaming magagawa. Nangangailangan kami ng iyong presensya. Nangangailangan kami ng iyong kapangyarihan. Kaya sa araw na ito, o Ama naming Diyos, tinatalaga po namin ang aming sarili sa inyo. Pinapahintulutan kang pumasok, pangunahan, ikontrol ang aming buhay at gamitin yung makapangyarihan. Nang sa ganon, maraming mga tao ang siyang aming maimpluwensyahan, maraming mga tao ang madala namin sa inyong banal na paanan, at marami ang maging mapalaya sa pagiging alipin ng kasalanan. Dahil narito kami, hahayo sa isang misyon na ipakilala ka sa buong mundo. Salamat Panginoon sa inyong panguna at gabay. Ito po aking dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Ang ating po chanting mga kapatid ay atin na pong Every church, missional church. Every church is a missional church. And mission, I think, I plan, I give to move towards God's mission. And we will go. We will go. And you will never be last. Thank you. Thank you po. See you tomorrow mga kapatid. Tapusan mga kapatid. Magpakasakdal kayo. Mga aliw kayo. Magkaisa kayo ng pag-isip. Magabuhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. Amen. Amen po. Amen. God bless po. God bless po. Manati.
Good morning. Ingat. God bless po. Brother Jonathan, God Tony, Brother Johnny. Brother Sunny, Good morning po sa inyo, Brother Eliseo. good morning. Happy birthday ulit sa ating presidente. Belated happy birthday sa ating mahal na presidente. Ka-birthday ko si Pastor, si Pres. Happy birthday po. Good morning, Femi. Good morning, Thank you. Hintay ko po yung regalo. Wala akong regalo. Baka ka naman. Ikaw, magagatas po tayo. Magagatas tayo ng ano. Belated happy birthday, Ma'am Femi. Happy pala, Ma'am Femi. Belated. Ma'am Femi. Magkasunod sila ng birthday ni Pastor Jerry pala. Belated happy birthday, Ate Pe. Magka-birthday po ng presidente, Ma'am Femi, ha? Yeah. Hindi mo man lang kami Melvin, malapit na rin. Uy, malapit na. Kalahating taon na lang. Sino ba yan? Parang nagpataas ng kamay ka na si Pasugatos. Okay po. O yan mga kapatid, ano? Sige po, bye-bye po. Galaw-galaw, mag-exercise tuwing umaga, maganda yan, ano? Lalo kung may po, araw na. thank you po sa lahat, mga kapatid. Bye-bye po. Brother Edmond. See you tomorrow. Focus natin. Pagaling kayo. Pagkabot, bye-bye, thank you. Bye-bye. Salamat, Pastor. Ingat. Happy birthday. Yeah. Okay, bye-bye. Okay mga kapatid, yan ang ating devotional at ang masayang devotional. Alam ko, tayo lahat ay na-bless. Nais ko lamang ulitin mga kapatid. Ang bawat isa sa atin ay maaaring nasa kalagayan ng Laodicea, ano po. At hindi ito, sabi nga ni Pastor Jerry, hindi ito ay para i-down tayo, no? Kundi panawagan ito para gumising tayo, ano po. Gumising tayo. Pagkat ang Holy Spirit hindi kusang babagsak sa atin. Kundi natin ihingi natin, hindi tayo handa, ay hindi ito babagsak. At alam natin kapag hindi bumagsak sa atin ang Holy Spirit, mga kapatid, ang evil spirit ang babagsak sa atin. Nakakatawa man pero nakakatakot yun, ano. So yun na, sa mga bagong pangalan, welcome po kayo. Hindi man ako hindi ko maisa-isa yung mga pangalan nyo, nauubos yung oras sa panalangin. Anyway, alam ng Panginoon na nakasama kayo na nanalangin. Welcome po Sister Marife Esquivel Malape, Sister Dang de la Cruz, sino pa yung mga bago dito, Sister Eva Caños, at sa iba pa mga nandito na mga bago, iba na tabunan na, Sister Loida Malungat, yan, God first morning po, at sa lahat ng mga regulars, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa pakikinig at bukas muli, invited ulit tayo. Hindi ako nag-invite tayo, invite lang din ako. Si Jesus ang nag-invite sa atin mga kapatid, na bukas ay magpatuloy na bumalik para tayo makakonect sa Kanya at nawa mapaglabanan natin ang ating state ng Laodicea at maging tayo bukas ang puso para si Jesus ay makapasok. God first morning po sa ating lahat. Of Jesus calling, I answer, I will go. I see the need of the people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided